Lahat tayo may mga paulit-ulit na panaginip, di ba? Yung iba, hinahabol daw sila. Yung iba, nalalagas ang ngipin. Ang sa akin, simple lang. Nahuhulog ako. Ako si Leo, 28 anyos, call center agent. Ang buhay ko ay baliktad, gising sa gabi, tulog sa umaga. Siguro dahil doon, sabi ng mga kaibigan ko, kaya nasisira ang body clock ko at nananaginip ako ng kung ano-ano. Pero iba to pare. Hindi ito yung bigla ka na lang mahuhulog sa panaginip mo tapos magigising ka na lang na kumakabog ang dibdib. Ang sa akin, may proseso. Nagsisimula palagi sa pakiramdam na lumulutang ako. Mag-isa sa itaas ng syudad. Tahimik. Kitang-kita ko ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba. Parang mga bitin na kumikinang sa isang dagat ng dilim. Maganda sana kung hindi lang kasunod nito ang takot. Dahil pagkatapos ng ilang sandali ng paglutang, mararamdaman ko na ang paghilap pababa. Dahan-dahan sa simula, tapos pabigla. Ang hangin ay humahampas sa mukha ko, ang mga ilaw ay lumalaki at lumalabo at ang bubong ng luma naming apartment building sa Pasay ang palaging huling nakikita ko bago ako magising. Palaging bago ako bumagsak, humihingal, basang-basa ng pawis at ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Sa simula, binaliwala ko lang. Stress daw sa trabaho, sabi ng supervisor ko. Kulang sa tulog. Pero nangyari ito kagabi at nung isang gabi at sa mga gabi bago pa nun. Parehong pareho. Ang paglutang, ang mga ilaw, ang pagkahulog. At sa bawat paggising, nararamdaman kong may isang piraso ng aking sarili na naiiwan sa itaas at hindi na nakakabalik. Bukod sa pagod at puyat, may isa pang epekto ang panaginip, ang sakit ng katawan. Pagkagising ko tuwing hapon, parang binugbog ako. Masakit ang likod ko, ang mga braso at binti ko, na para bang totoong bumagsak ako mula sa mataas na lugar. Baka masama lang ang posisyon mong matulog, sabi ni mama sa telepono. Siguro nga, pero isang araw, may napansin akong bago. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame gaya ng dati. May mantsa. Isang maliit, madilim na mantsa sa puting pintura, direkta sa itaas ng kama ko. Parang tulo ng tubig, pero hindi bilog. Pahaba ito at medyo mamantika tingnan. Pinabayaan ko lang. Luma na ang building, baka may tumutulo lang mula sa bubungan. Pero kinabukasan, parang lumaki ng konti ang mantsa. At kinabukasan ulit, para itong isang Rorschach test na dahan-dahang nabubuo. Sinubukan kong amuyin, tumayo ako sa kama at itinaas ang kamay ko. Pero wala namang kakaibang amoy. Hindi amoy amag o tubig ulan. Ang mas nakakabahala, kasabay ng paglaki ng mantsa sa kisame, ay ang paglala ng aking panaginip. Dati, tahimik lang ang paglipad ko. Ngayon, may naririnig na akong tunog. Isang tunog na mahina at pumapagaspas. Parang malaking tela na hinahampas ng hangin. Pak, pak, pak. At sa bawat pagaspas, kasabay nito ang pagbilis ng pagkahulog ko. Pinipilit kong isipin na guni-guni ko lang ang lahat. Ang mantsa ay dahil sa sira-sirang bubong. Ang sakit ng katawan ko ay dahil sa stress. Ang panaginip ay dahil sa baliktad kong mundo. Pero habang tinititigan ko ang mansyang iyon na parang may sariling buhay,
Hindi ko maiwasang isipin, paano kung hindi lang panaginip ang pumapasok sa kwarto ko tuwing gabi? Leo, naririnig mo ba yon? Bungad sa akin ni Aling Nita isang umaga habang paakyat ako ng hagdan. Siya ang kapitbahay ko sa tapat, isang matandang byuda na mas madalas pang kausap ang kanyang mga pusa kaysa sa tao. Gabi-gabi na lang, may naririnig ako sa bubungan. Parang may pumagaspas, parang malaking paniki o ibon. Baka may pugad na naman doon. Natigilan ako. Pagaspas. Ito yung tunog sa panaginip ko. Baka hangin lang po, Aling Nita. Sabi ko, kahit na ang puso ko ay nagsimula ng tumibok ng mabilis. Dahil sa sinabi niya at sa lumalaking mantsa sa kisame, nagdesisyon akong umakyat sa bubungan para tignan kung may butas nga. Matagal na akong hindi nakakaakyat doon. Ang bubong ng aming apartment ay isang patag na espasyo na puno ng mga lumang tangke ng tubig at mga sampayang kinalawang na. Walang butas, walang sira, pero may nakita akong kakaiba. May ilang piraso ng itim na balahibo, mas malaki kaysa sa ordinaryong ibon, at may isang partikular na amoy sa isang sulok, isang amoy na matamis pero may halong lansa, parang nabubulok na langka. Habang iniinspeksyon ko ang lugar, napansin ko ang isa pa naming kapitbahay, isang babae mula sa kabilang dulo ng hallway. Palagi siyang tahimik, payat at laging nakayuko. Hindi ko alam ang pangalan niya. Naglalaba siya sa isa sa mga puso doon. Nagtama ang aming mga mata. Gumiti ako pero hindi siya gumante. Tinitigan niya lang ako. Isang tingin na malamig at walang emosyon, pero parang tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang siyang yumuko ulit at nagpatuloy sa paglalaba na parang wala akong nakita. Bumaba ako na mas kinakabahan pa kaysa noong umakyat ako. Walang butas, pero may nararamdaman akong mali. Isang bagay na hindi maipaliwanag na parang nakatago sa pagitan ng mga kaluskos sa gabi at sa mga titig na walang imik sa umaga. Nagsimula na akong matakot matulog. Bago ako humiga, tinitingnan ko ang kisame. Sinusukat kung lumalaki na naman ba ang mantsa. Nagsimula akong mag-iwan ng bukas na ilaw sa banyo. Ang dating tahimik na apartment ko, ngayon ay parang isang malaking entablado para sa isang dula ng katatakutan na ako lang ang nanonood. Nagsimula rin ang mga bulong, mahinang mahina lang, sa dulo ng aking pandinig. Kapag naguhugas ako ng pinggan, parang may bumubulong sa may bintana. Kapag nasa banyo ako, parang may tunog sa likod ng pinto. Palaging hindi malinaw, parang pinipigilang hangin. Isang araw, habang namimili ako sa palengke, hindi ko alam kung anong sumanib sa akin. Kumuha ako ng isang buong pali ng bawang at isinabit ito sa may pintuan ko. Pagkatapos, bumili ako ng isang pakete ng asin at isinaboy ito sa mga sulok ng bintana. Mga bagay na ginagawa ni Lola sa probinsya kapag may hindi dapuan o aswang daw sa paligid. Pinagtatawanan ko ang sarili ko.
Anyo ka ba, Leo? Nasa 21st century na tayo. Pero hindi ko mapigilan. Isang parte ng aking modernong isipan ang sumisigaw na kahibangan ito. Pero may isang mas malalim at mas sinaunong parte ng aking pagkatao ang nagsasabing kailangan ko ito para sa proteksyon. Bumili ako ng isang maliit na bote ng purong langis ng niyog. Naalala ko ang kwento ni Lola. Kapag inilagay mo ito sa isang bukas na lalagyan at may aswang sa malapit, kukulo ito ng kusa. Itinago ko ito sa aking pantry, sa likod ng mga dilata. Para lang mayroon akong isang sandata mula sa isang digmaang hindi ko maintindihan kung totoo o nasa isip ko lang. Ang rasyonal na si Leo ay unti-unting natatabunan ng isang Leong takot. Isang Leong natutong maniwala ulit sa mga kwento ng kanyang lola. Ang panaginip ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagkahulog. Ngayon, may kasama na ako sa paglipad. Nagsimula pa rin ito sa parehong paraan. Ang pakiramdam ng pag-angat mula sa aking kama. Ang pagdaan sa kisame na parang hindi ito solidong bagay. Pero pagdating ko sa itaas ng siyudad, may naramdaman akong presensya. Isang malamig na kamay na nakahawak sa aking balikat. Isang katawan na nakadikit sa likod ko. Hindi ko ito makita, pero ramdam na ramdam ko. Ang pinakakaiba ay ang aking paningin. Hindi na ito ang malawak na tanawin ng siyudad. Ang nakikita ko ngayon ay ang mga bubungan ng mga bahay, pero sa malapitan. Mabilis ang paglipad, mababa, na parang naghahanap ng kung ano. Nakikita ko ang mga natutulog na aso sa kalye, ang mga ilaw sa loob ng mga bahay na may mga taong nagpupuyat pa. Tapos, sa isang iglap, nakita ko siya. Ang babaeng tahimik mula sa rooftop. Pero hindi siya ang kasama ko. Ang nakikita ko ngayon ay mula sa mga mata niya. Nakikita ko ang sarili kong katawan na walang malay, lumulutang sa tabi niya. Ang mga braso at binti ay malambot na parang sa isang manika. Ang mukha ko ay payapa, pero ang mga mata ko ay nakapikit ng mariin. Samantalang mukha niya, na nakikita ko mula sa gilid ng aking paningin, ay kalmado, halos masaya. Habang ginagabayan niya ako sa aming paglalakbay sa himpapawid ng gabi. Doon ko naintindihan. Hindi ako nananaginip na nahuhulog ako. Gabi-gabi, may kumukuha sa akin. Isinasama ako sa kanyang paglipad. At ang pagkahulog, iyon yung tunog ng aking kaluluwa na ibinabalik ng pabalagbag sa aking katawan. Bago sumikat ang araw. Hindi ko na kaya. Kinaumagahan, pagod na pagod at gulong-gulo. Kinatok ko ang pinto ni Aling Nita. Pinapasok niya po sa kanyang maliit na unit na amoy kandila at gamot. Nang ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang panaginip, ang mantsa, ang pagaspas at ang babae sa rooftop, nanlaki ang mga mata niya sa takot. Nanginginig siyang nag-antanda. Diyos ko, iho, manananggal, bulong niya. Po, ano po yun? Tanong ko, kahit na naririnig ko ng salitang iyon sa mga kwento noong bata pa ako. Isang uri ng aswang, paliwanag niya,
habang nagtitimpla ng mainit na salabat. Sa araw, mukha silang ordinaryong tao, pero sa gabi, naghihiwalay ang kanilang katawan. Ang itaas na bahagi ay tinutubuan ng pakpak at lumilipad para maghanap ng biktima, habang naiiwan ang ibabang bahagi ng katawan. Ang paborito nilang biktima ay mga buntis at mga taong may malinis at malakas na enerhiya. Huminto siya at tinitigan ako. Gaya mo, iho, malakas ang espiritu mo. Ayon sa kanya, hindi kaagad pinapatay ng manananggal ang biktima nito. Minsan, kinukuha nito ang kalooban o kaluluwa ng isang tao para isama sa kanyang paglipad at unti-unti nitong sinisipsip ang lakas nito gabi-gabi hanggang sa ang biktima ay manghina na lang at mamatay sa isang sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ang amoy ng nabubulok na langka at ang tunog ng pagaspas, lahat yan senyales. At ang kahinaan nila, iho, ay asin, bawang at ang paghahanap sa naiwan nilang katawan. Kapag nahanap mo yun at binudburan ng asin, hindi na sila makakabalik. Mamamatay sila pag sikat ng araw. Umalis ako sa unit ni Aling Nita na daladala ang isang katotoanang mas mabigat pa kaysa sa aking mga panaginip. Ang halimaw sa aking gabi ay may pangalan na. At siya ay aking kapitbahay. Sa gabing iyon, nagpasya akong gawin ng pagsubok. Ang huling piraso ng ebidensya na magpapatunay kung ako ba ay nababaliw o kung ang kwento ni Aling Nita ay totoo. Kinuha ko ang maliit na bote ng langis ng niyog mula sa pantry. Inalis ko ang takip at inilagay ko ito sa isang platito sa tabi ng aking kama, sa maliit na mesa. Pinilit kong huwag matakot. Humiga ako, pumikit, at hinintay ang pamilyar na pakiramdam ng pag-angat. Hindi nagtagal, naramdaman ko na. Ang pag-angat, ang pagdaan sa kisame, ang malamig na hangin ng gabi. Muli, naramdaman ko ang presensya sa likod ko, ang malamig na pagkakahawak sa akin. Nagsimula na naman ang aming paglipad sa ibabaw ng syudad. Pero sa gitna ng panaginip, may narinig akong bago. Isang mahinang tunog. Parang tunog ng isang bagay na piniprito. Pilit kong iminulat ang aking mga mata sa panaginip. Pilit na hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Doon, pinilit ko ang aking sarili na magising. Isang haltak, isang pagkahulog. Nagising ako na humihingal. At ang unang bumungad sa akin ay ang tunog. Hindi na ito mahina, malakas na. Tss! Napabalikos ako ng bangon at napatingin sa mesang katabi ng kama ko. Ang langis ng niyog sa bote, kumukulo. Maliliit na bula ang umaakyat mula sa ilalim at ang langis ay umuusok na parang bagong init sa kalan. Walang apoy, walang init. Pero ang langis, kumukulo ng kusa, galit na galit. Isang tahimik na saksi sa presensyang hindi nakikita na kasama ko sa kwarto. Ilang sandali lang ang nakalipas. Walang duda, hindi ako baliw. Totoo siya at kailangan ko siyang pigilan bago pa ako maubos ng tuluyan. Kailangan kong mahanap ang kalahati ng kanyang katawan. Iyon ang tanging paraan ayon kay Aling Nita. Pero paano? Saan sa isang malaking apartment building ko hahanapin ang isang bagay na ganon? Ang amoy. Yun ang sagot. Ang amoy ng matamis pero nabubulok na langka. Nag-abang ako.
Naghintay ako hanggang sa sumapit ang hating gabi. Ang oras na alam kong wala na siya sa kanyang katawan. Dala ang isang flashlight at isang maliit na bag ng asin. Dahan-dahan akong lumabas sa aking unit. Tahimik ang hallway. Sinimulan kong sundan ng amoy. Mahina sa simula. Pero habang naglalakad ako palayo sa aking pinto at palapit sa kabilang dulo ng pasilyo, palakas ito ng palakas. Bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat anino ay parang may buhay. Dinala ko ng amoy sa harap ng pinto ng babaeng tahimik. Ang babaeng nakita ko sa rooftop. Dito, ang amoy ay sobrang lakas, nakakasulasok. Inilapat ko ang aking tainga sa kanyang pinto. Walang tunog. Sinubukan kong pihitin ng doorknob. Nakalak. Paano ako makakapasok? Paano kung magkamali ako? Paano kung bumalik siya at mahuli ako? Sa desperasyon, napatingin ako sa itaas ng kanyang pinto. May maliit na vent doon, siguro para sa hangin. Maliit lang pero baka doon nanggagaling ang amoy. Umakyat ako sa isang lumang upuan na nakatambak sa hallway. Itinaas ang aking flashlight at sinilip ang loob ng vent. Madilim, maalikabok. Pero sa dulo, may nakita akong siwang na tumatagos sa kanyang banyo. At sa loob ng banyo, sa ilalim ng lababo, nakita ko ito. Nakatayo sa isang lumang palanggana. Ang ibabang bahagi ng katawan ng isang babae mula baywang pababa. Nakatayo lang doon. Tahimik, nag-aabang. Nanginginig akong bumaba mula sa upuan. Alam ko na ang gagawin ko. Wala akong balak pumasok. Ang kailangan ko lang ay harangan ang kanyang pagbabalik. Kinuha ko ang bag ng magaspang na asin mula sa aking bulsa. Dahan-dahan, maingat at sa abot ng aking makakaya, binudburan ko ng isang makapal na linya ng asin ang tapat ng kanyang pintuan. Mula pader hanggang pader. Isang puting linya ng depensa sa isang madilim na hallway. Pagkatapos, naglagay din ako ng bawang sa bawat gilid ng pinto. Bumalik ako sa aking unit, nilak ang pinto at nag-abang. Dala ko ang natitirang asin at bawang. Umupo ako sa sahig, nakasandal sa pinto at nagdasal. Nagdasal ako sa lahat ng santo na kilala ko at maging sa mga hindi ko na maalala. Ilang oras ang lumipas, malapit ng mag-umaga. Nagsisimula na akong isipin na baka wala nang mangyari. Tapos, narinig ko ang pamilyar na tunog ng pagpaspas mula sa labas. Pak-pak-pak. Palapit ng palapit. Huminto ito sa tapat ng building. Tapos, katahimikan. Maya-maya ay isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong hallway na para bang may isang bagay na mabigat ang bumagsak sa sahig. Sinundan nito ng isang sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa tao. Puno ito ng galit, pagkabigla at sakit. Asin! Sino? Narinig ko ang desperadong pagkalampag at pagkaskas sa pinto niya. Sinusubukan niyang pumasok pero hindi niya malagpasan ang harang na ginawa ko. Ang mga sigaw niya ay humihina, nagiging mga ungol ng isang hayop na nasasaktan.
Pinikit ko ang aking mga mata at tinakpan ng aking mga tainga. Naghihintay na matapos ang lahat. Naghihintay sa pagsikat ng araw. Hindi na ako na naginip ng pagkahulog yang gabing iyon. Ang tulog ko ay mahimbing at walang laman. Pagising ko, sikat na ang araw. Ang liwanag na tumatago sa aking bintana ay parang isang biyaya. May kumusyon sa labas, mga boses ng pulis at ng mga usisero. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang pinto ng yulit ng babae ay nakabukas na. Sa sahig ng hallway, sa tapat ng kanyang pintuan, may isang malaking, maitim at malagkit na mansa na parang natuyong langis. Ang linya ng asin na ginawa ko ay naroon pa rin, pero may itim na bahid sa gitna na parang may isang bagay na sumubok tumawid dito at nasunog. Wala na ang babae, naglaho na lang. Sabi ng mga pulis, baka tumakas daw. Iniwan ang unit. Pero alam namin ni Aling Nita ang totoo. Ligtas na ako, pero may nagbago sa akin. Lumipat ako ng apartment pagkatapos ng 1 linggo. Ngayon, sa bago kong lugar, hindi ko maiiwasang hindi tumingana sa kisame bago matulog. Ang mantsa ay wala na, pero ang alaala nito ay nakatatak sa aking isipan. At minsan, kapag nasa mataas na lugar ako at nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba, nakakaramdam pa rin ako ng pamilyar na vertigo. Isang pagkahilo, isang alaala ng paglipad, isang paalala na minsan, sa gitna ng ating modernong buhay, may mga sinaunang kwento na nag-aabang lang ng pagkakataong isama tayo sa kanilang paglipad at sa kanilang pagkahulog. Hindi na ako nahulog sa aking mga panaginip, pero hindi ko rin masasabing tuluyan na akong nakabalik.